Can you feel it? Can you feel it? So rock that. Magandang araw muli mga kababayan. Welcome sa BES. Ito at sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Bagamat itong ating bansa ay hindi naubusan ng problema. Bagong taon. Bagong taon tapos biglang may sumambulat na issue na may kailaman sa ating budget dito sa na-discovering mga blanco sa final BICAM report. After nung ibunyag, i-expose nitong si Congressman Isidro Ongab kasama si Pangulong Duterte, kasama si Atty. Vic Rodriguez, kasama si Atty. Malten Delga. Kaya ang unang pumiyok ay ang ating Pangulong Marcos. Okay sana Kaso sablay. Bakit ba naging sablay? Akala niya ba naman fake news daw itong si Pangulong Duterte, sinungaling. Ang problema pala, mali pala yung kanyang pagkaintindi. Yung in-expose na issue ay BICAM. Pero ang dinidipinsahan ng Pangulo Marcos ang problema yung taong nag-expose na tama naman yung kanyang sinabi, tama yung issue na kanyang in-expose, napagsabihan fake news at sinungaling. Nakakatawa no? Nakakatawa kasi imbis na suriing mabuti, alamin, tingnan kung ano ba ito. Para sigurado bago magkomento, bago dumipensa. Hindi Ang pinakinggan, balita. Balita ang pinakinggan Dahil tuloy dahil sa medyo kulang sa maturity, pagdating sa leadership ang ating Pangulo, nag-relay lang siya dun sa balita. Di ba dapat ang ginawa niya nung nalaman niya na merong pumutok na issue, dapat yung dokumento, tinignan niya dapat. Pahiram ng dokumento, patingin ng dokumento para mapatunayan ko kung totoo yan bilang Pangulo. Dahil responsibilidad ko na sabihin sa publiko ang totoo. Di ba dapat ganon? Di ba dapat magandang mindset ng isang Pangulo ang ating inaasahan? Nakita mo sa video, merong sinasabi itong ibang tao na, ito may problema. May na-discovering mali. Bilang Pangulo na nagsasabi na labanan ng fake news, sundinahin ng fake news, di ba dapat para mas accurate ang inyong masagap na impormasyon, hindi umasa ka sa balita. Ang problema, ang nagbalita ay hindi ko alam, baka na-twist. Kaya tuloy itong ating Pangulong Marcos na wrong information. Kaya yung issue na nire-raise, in-expose ni Ongab, BICAM, ang dinipinsan ni Pangulong Marcos, naloko na. Sablay. Sablay. Yung tao na nagsasabi ng totoo, napagsabihan pang sinungaling. Napagsabihan na fake news. Nagpapakalat ng fake news. Sakit, di ba? Ang bera ito. Ito po yung balita mga kababayan, balita ng GMA. Idudulog na sa Korte Suprema ang kontrobersya sa 2025 National Budget. Hilingin na isang kongresista kasamang ilang grupo na ipawalang bisa ang budget dahil sa illegal umanong pagdadagdag sa BICAM report matapos itong ratipikahan ng Kongreso. Git naman ni Senate President Chis Escudero, walang ginawang mali sa proseso. May unang balita si Joseph Morong.
Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso, bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno. Ang itinuturo ng Ungab na maling proseso ang pagsisingit-anya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee ng may mga blankong probisyon. For me, uncharted waters pa to. Kasi you can only have a reenacting budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget i-declare invalid. Or magmamadali ang Kongreso ulit na magpasa ulit ng budget. It's possible, no? Kasi an error in legislation can be corrected only with another legislation. Talaga. Itinanggi na ng Pangulo na blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa BICAM report na naratipikahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratipikahan daw ng Kongreso ay ang BICAM report na may mga blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling-mali raw ito at illegal dahil anuman ang idinagdag sa enrolled bill ay hindi umunod dumaan sa ratifikasyon. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget si Senate President Francis Chisa Escudero. Unang kopya na may pirma ako, nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee report. Kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas, yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil fill in the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay na ito. Tingin ni Escudero, Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay mas Tulad niya, no? Iba't ibang grupo naghahanda para mag-demanda, mag-file ng petition sa Supreme Court. Sa akin palagay, yan po ay tamang proseso. Para malaman natin kung totoo ba itong sinasabi ni Chis Escudero na walang mali dyan sa ginawa nila na pagpasa ng paggawa ng BICAM report na yan na maraming blanco. Wala daw problema Kaya para sa akin, ito po yung tamang paraan magsampa ng kaso sa Supreme Court para magkaroon ng kaliwanagan. Ito pa sasabihin politika daw. May issue may mali mayroong nakitang mali. Ito lang tanong ko no. Actually, kasi ito si Senate President Chis Escudero, abogado ito maraming abogado ang nagkokomento narinig ko. Sinasabi nila, mali daw talaga itong ginawang paglapastangan o mga hindi pagsunod sa proseso. Kaya nagkaroon na maraming mga blanco. Sabi ng mga abogado, mali yan. Bawal yan sa batas. Ibukod tanging abogado ang nagsabi na narinig ko, itong si Chis Escudero. Senate President. Siya lang narinig ko. Wala daw mali sa kanilang ginawa. Ewan ko lang si Martin Romualdez kasi abogado rin yun si Speaker. Iniintay ko kung ano kanyang magiging response dito. Ano ang kanyang maging paliwanag dito sa discovering problemang ito. Kala niyo ba naman? Siya lang ang bukod tanging abogado na narinig ko. Walang problema yan. Paliwanag pa siya. Supreme Court daw. Alam po niyo mga kababayan alam nyo, itong issue nito, actually natandaan ko, noong 2019, natandaan ko,
parang may issue rin noon sa budget. Oo. Noong time na yon ang speaker ay si 2019. Ang speaker noon ay si GMA. Tapos ang Senate President ay si Tito Soto. Okay? At ang Pangulo naman ay si Pangulong Duterte. Natandaan ko noon. Nagkaroon din noon ng matinding debate, matinding ingay. Ang ating gobyerno, ang ating legislative, lower house at upper house, patungkol sa pagpasa ng budget. Kasi nga, marami rin noong mga sinisingit-singit nila. Itong ating lower house, may mga sinisingit doon sa budget. Oo. Hindi sila magkasundo. Pagdating sa Senado, hindi sila magkasundo. Ngayon, dahil hindi magkasundo, itong si Pangulong Duterte nagbabala. Nagbabala siya. Sabi niya, ibibito ko yan. Pag hindi kayo nagkasundo, ibibito ko yan. Di bali walang budget. Di bali walang may pasang budget. Pwede naman tayo re-enacted budget on budget last year. Yan ulit ang ating gagamitin. Ibig sabihin nun, political will. Political will. Muling binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya papayagan na makalusot ang anumang irregularidad sa panukalang pambansang budget ngayong taon. At dahil sa Pangulo, handa niyang i-veto ang buong 2019 national budget kung makikitang may paglabag sa batas ang mga nilalaman nito. Ang sentro ng balitang yan mula kay Daniel Manalastas. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang kanyang veto power para hindi palusutin ang 2019 proposed national budget. Inihayag ito ng Pangulo sa PDP Laban Campaign Rally sa Bacolod City, sa gitna rin ng hindi matapos-tapos na pagtatalo ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa usapin, kahit pa na-transmit na ang budget sa Office of the President. Pagka tagilid talaga, I will not hesitate. I will not hesitate to veto the entire budget. Di pasensya tayo lahat. Pinag-aaralan pa ng Pangulo ang budget sa tulong ng kanyang legal team. Oras na hindi lagtaan ng Pangulo ang 2019 budget, gagamitin ng pamahalaan ang 2018 reenacted budget na posibleng magdulot ang pagkaantala ng mga proyekto ng administrasyon, batay na rin sa pananaw ng mga economic managers. The Office of the President is not the budget. So, ang legal ko magbasa uli. Hindi makagsundo ang Congress pati Senado And yung mga insertions dyan, titignan ko. Nauna na sinabi ng Senado na nilagdaan nila ang 2019 budget pero aminado silang may mga probisyon dito na nilagay ang mababang kapulungan ng Kongreso na labag sa konstitusyon. Kaya ang pahayag ng Pangulo kagabi, sinuportahan ni Senate President Tito Soto na nagsabing ang umunoy pork barrel na siningit ng mga kongresista ay mabubura rin oras na reenacted budget ang gamitin ng pamahalaan. Pwede pa rin anya magpasa ng panibagong budget matapos ang halalan sa pamamagitan ng mga bagong lider ng Kongreso. Nauna naman sinabi ng Malacanang na posibleng lagdaan ng Pangulo ang 2019 budget matapos ang Holy Week o Semana Santa. At sakaling hindi ito lagdaan ng Pangulo ay ayos lang sapagkat handa naman umano ang economic team sa pag-a-adjust dito. Pinag-aaralan niya. Kinalindar na pero mukhang pinag-aaralan pa. Baka after Holy Week. After Holy Week, sir? Hindi, kasi nakakalendar tapos tinanggal sa calendar. Pwede rin ibalik. Hindi ba? Lahat naman schedule niya. Subject to change without prior notice. Tingnan niyo kung paano pagbantaan ni Pangulong Duterte itong Kongreso. Ibibito ko yan. Pag may nakita ko ano man yan, ibibito ko lahat yan. Bahala kayo. Malinaw. Sinabi. Nung umatin siya ng panahon din ng eleksyon Kasi nga, yan sa video nakita ko, ini-endorse niya kanya mga kapartido sa PDP Laban. Kaya doon in-announce niya. Nagbanta siya.
ibibito ko yan. Ibabalik ko yan sa inyo. Yan po ay masasabi natin na yan po ay masasabi na political will yan. Okay? Magandang umaga, bansang Pilipinas. Hindi nakaligtas sa mahigpit na pagbusisi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga illegal na realignment sa budget kaya't na-veto o ibinasura nito ang ilang items na nagkakahalaga ng 95.3 billion pesos sa national budget. Kinumpirma kagabi ni Executive Secretary Salvador Mejaldea na pinirmahan na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang General Appropriations Act of 2019. Sinabi rin ni Secretary Mejaldea na na-veto ng Pangulong Duterte ang 95.3 billion pesos na alokasyon dahil hindi umano ito bahagi ng priority projects ni Pangulong Duterte. Positibo naman itong tinanggap ng Senado. Sinabi ni Senate President Tito Soto III at Senador Panfilo Ping Lacson na tagumpay ng mamamayang Pilipino ang pagpirma ni Pangulong Duterte sa 2019 National Budget. Ayan po. Talagang yung sinabi ni Pangulong Duterte na ibibito ko yan, binito niya talaga. Talagang hindi niya pinalusot itong mga insertion. Tawagan nila noon ay pork barrel. Sabi niya pork barrel daw. Bawal daw yun sa Supreme Court, sabi. Bawal sa batas, sabi ng Supreme Court. Kaya binito ni Pangulong Duterte. Wala magawa ang Congress. Alam po ninyo, diyan sa nangyari yan, pinapakita lang ni Pangulong Duterte na mahigpit siya. Mahigpit siya pagdating sa corruption. Hindi niya pinalusot. Hindi niya pinaporma itong Kongreso. Kaya binito niya. Ito mga siningit ng mga congressman sa budget, binito niya. Ganyan po. Kaya sa panahon ngayon ni Marcos, hindi na po natin nakita yung ganyang political will. Hindi po natin nakikita. Diyan po natin napatunayan na kapag ayaw ng presidente, wala magagawa ito mga congressman. Walang magagawa ito mga mababatas kapag ang Pangulo mismo ayaw sa katiwalian. Patunayan kay Duterte. Political will. Bakit ngayon nakakalusot? Yung mga isiningit na mga budget doon, hindi naman kailangan ng gobyerno. Wala sa proyekto. Katulad ng DPWH, yung AKAP, inaprubahan ni Pangulong Marcos. Meron siyang kapangyarihan kung gusto niyang i-reject yan, kung gusto niyang ibito, pwede. Pero bakit inaprubahan niya, pinirmahan niya? Di ba? Patunay po yan. I-compare po natin kung ano klaseng presidente itong si Bongbong Marcos at si Pangulong Duterte pagdating sa corruption. Patunay po na pagka ayaw ng Pangulo ng corruption, walang magagawa itong mga buhaya sa Kongreso. Ang problema lang itong pamunuan ng ating Kongreso mula sa mababang kapulungan, sa mataas na kapulungan, sa Senado, para bang nagkasundo sila. para bang nagkaisa sila. Katulad yan, bakit ko nasabi parang nagkaisa sila? Kasi nga, base dito sa pahayag ni Chis Escudero, dinidipinsahan niya na wala daw anomalya, wala daw problema dito sa nakitang mga blanco sa BICAM report na ito. Wala daw So, ibig sabihin, nagkakasundo sila. Base sa kanilang paniniwala, pagkakaunawa sa batas. Para sa iba mali. Di ba? Kaya yan po ating pananaw dyan. Yan po ating opinion. Kasi nga,
May tamang proseso eh. Bakit ayaw sundin? Di ba? Bakit ayaw sundin? Didipinsahan pa yung mali. Kaya, ito po ang pagkakaiba pag ayaw po ng Pangulo ng corruption, ayaw ng Pangulo ng katiwalian, may iiwasan. May iiwasan. Oo. Hindi man lahat, pero at least hindi malaki. Katulad yun, 2019, ang binito ni Pangulong Duterte ay 95.3 billion na isiningit ng mga congressman doon sa budget for 2019. Binito ni Pangulong Duterte. Hindi pinalusot. Kaya nung panahon na yan, malamang ang mga buhaya gutom. Kasi hindi nakalusot yung kanilang pagkain. Hindi pinalusot ang kanilang pagkain. Diba? Ay ngayon, ngayon, sunod-sunuran. Si Pangulong Marcos, mabait si Pangulong Marcos. Mabait. Mabait daw eh. Diba? Kaya malaya sila, busog na busog sila. Kasi ang presidente, hindi ko alam kung sa baba nila o hindi ko alam. Kaya tayo pa nagtatanong, bakit? Bakit? Nakalusot? Pinalusot? Hindi nakita ng Pangulong Marcos ito. Kaya diba? Mga kababayan. Nasa Pangulo yan. Nasa presidente yan, kung gusto niyang malinis o at least mabawasan man lang ang korupsyon sa bansa, nasa kana yan. Patunay yun kay Duterte. Kaya nga ngayon wala na siya sa pwesto, inuupakan na siya kasi nga nung panahon niya, gutom ang mga buhaya. Gutom ang mga buhaya nung panahon niya. Ngayon, busog na busog sila. Panahon ni Marcos. Diba?